So we give the best clap of praise to our living God, Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, we thank you. We thank you. We thank you. We honor you, Lord. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Thank you, Lord God, for a wonderful morning na kami po'y ginising ninyo ng may kalakasan, may kalusugan, Panginoon, at may another privilege and opportunity na kayo po ay masamba sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, salamat sa presensya nyo na amin pong damang-dama at nararanasan ngayong umagang ito. Salamat, Lord God, for in your presence there is freedom. In your presence there is liberty. Salamat, Lord, sa kalayaan na meron kami ngayong araw na ito. And Father, you are seeing our hearts and our lives. Kung may nakikita po kayong bahid ng karumihan sa aming puso't isipan, kami po ay humihingi ng tawad, nagpapakumbabang lubos, papalinis ng inyong banal at makapangyarihang dugo. Hayaan niyo po ngayong araw na ito, kayo po ay aming maranasan, ang inyong mga salita ay pumasok sa aming puso't isipan, matanim ng malalim upang ito po ay may apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Thank you, Lord. Inaalis namin ang anumang distractions of the enemy upang kami hindi makapakinig. Lord, today kami excited because we will not only be informed, but we will be transformed by your word from glory to glory. Salamat, Panginoon. Excited kami sapagkat ngayon palang dumadaloy na ang answered prayers. Salamat, Lord, sa healing, sa deliverance, sa prosperity, Panginoon, na dumadaan at dumadaloy sa buhay ng bawat isa. Even those who are with us in the online, Lord, the same presence and same impact of your word be applied and experienced by them in Jesus' name. Muli, salamat, Panginoon. Tinataas namin sa inyo ang lahat ng worship services all throughout the globe. And today, O God, excited kaming hindi lang punuin, kundi mag-uumapaw pa sa kagalakan dahil sa iyong mga salita. Salamat, Lord God. We honor you. We claim the victory of today. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. May all be seated, please. Let us all declare Luke chapter 4, verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Palakpakan natin si Jesus. At ang ating pong kultura as JA1 family, sabay-sabay po tayo. I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything, I am part of something big, I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Sino pong masaya today? Thank you, Lord. Sabihin mo sa katabi mo, masaya ako ngayon kasi narito si Lord at narito ka din. Amen. Sino po dito yung mahilig manood ng mga commercial ng pagkain? Halata naman po. Ano po yung... May mga tagline po kasi itong mga restaurant na ito, yung mga malalaking restaurants all throughout the world, lalo po yung mga kilalang kilala, may mga tagline po sila eh. Ano po ang tagline pag napanood nyo ang commercial ng McDonald's? Alam nyo? Love ko to. Oh, parang yung katabi mo lang. Love mo yan. Oh, kapag ka yung Maxes, anong sinasabi ng Maxes? Alam nyo? Ang sabi niyang Maxes, wow, sarap to the bones. Handa nyo? Yung natuwa ako dun sa lechong manok ni Benji Paras. Nabalitaan nyo kung anong tagline? Ang kanya daw manok ay may sarap na pwede na. Oh. Simple lang.
Hindi na daw kailangan ng sausawan, ikaw na lang ang kulang. Ayos. Pag hindi daw masarap, ibalik ang buto. Oh, okay yan, ano? Meron ding lechong baboy, nakita ko. Wow. Sabi doon sa kanyang promotional tagline, malutong sa labas, loyal sa loob. Hindi makarelate yung matanda, ano? Okay, okay lang yan. Praise God. Ay, sino dito ang nakakaalam ng tagline ng Jollibee? Bida ang saya. Ay, inilabas pala agad. Bida ang saya. Tama po ba yun? Okay. Kaya po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay pinamagatan po nating Unbothered, the secret life of joy. Marami po sa atin, sa panahon ngayon, sobra po tayong bothered sa buhay. Nakakalimutan na po natin na dapat pala bida ang saya. Bakit? Kasi tayo po'y dumadaan sa mga sitwasyon na talaga namang very challenging, hindi lang personally, kundi as a nation, even as a church. At I believe this is part of God's way in saying that your joy should not be dependent on your circumstances. Ang kagalakan pala natin ay dapat nakaangkla lamang sa tunay na kahulugan nito na nasasaad sa Biblia. Napakahirap pong maglakad sa isang lubid, yung isang tightrope walker, yung mga nababalanse sa lubid, kapag siya po ay nakikipagtalo sa kanyang instructor. Yan palang mga yan, may mga instructor sa kanilang, may mga earpiece at naririnig nila ang instruction ng kanilang coach. At usually, mas madali pala sa kanila kapag sila ay naka-blindfold. Palain nyo, yung naglalakad sa tali, yung nakikita natin minsan sa mga palabas, ay mas madali daw lumakad kapag naka-blindfold. Pero pag mulat ang kanyang mata, hirap siyang lumakad. At kaya may earpiece kasi dinidiktahan siya ng kanyang coach when to go ahead, when to stop, when to tilt the balancing stick, pakaliwa o pakanan. At doon, pag siya'y nakikinig, makakapaglakad siya ng ayos. Pero kapag hindi siya nakinig, nakipagtalo siya at nanangan siya sa kanyang nararamdaman, doon siya pwedeng mahulog. I don't know if you can picture out what I am saying. Pero po marami pong tao ngayon, hirap na hirap pagdating sa pagiging masaya. Tingnan mo nga yung katabi mo kung masaya yan. Please, sabihin mo sa kanya, ngiti naman. Malayo pa po ang araw ng mga patay at ang mahal na araw, di umano, dapat ngayon pa lamang masaya na tayo. Amen? Alright. Many people are exhausted, not from obedience, but from resisting obedience. Anong ibig sabihin mo, Pastor? Marami po kasi akong mga kaibigang unbeliever na nung nalaman nila na ako po ay na-born again, ang sabi po nila sa akin ay, nako, ay paano yan? Hindi na tayo makakapagsaya. Malungkot na ang buhay mo. Kasi yung definition nila ng saya ay yung mga kalokohan. Nakakapagod naman yung ginagawa nyo. Bakit kako? Lalo na yung magbabasa kayo ng Biblia. Tapos yung Biblia, gagawin nyo kung anong nakasulat doon. Ang dami noon. Ibig sabihin, kailangan ma-memorize mo lahat yon, tapos gagawin mo, nakakapagod. Ang daming utos. At least ako ngayon, malaya, kaya kong gawin ang gusto ko. Kung iisipin mo, parang tama nga naman. Pero habang tumatagal, nare-realize mo, parang yung taong ito may tama. Hindi kasi nila alam ang
katotohanan. Isaiah 48 verse 22 says, "There is no peace for the wicked," says the Lord. Sino ba ang mga wicked people? Hindi lamang po sila yung mga taong gumagawa ng hindi maganda sa buhay. Ang mga wicked people as defined by the Bible are those people who has no relationship with God. Kahit ikaw ay mabait na tao, mabuting tao, pero kung wala kang tama na relasyon sa Diyos, you are considered a wicked person. That is what the Bible says. Kaya po, ang kagalakan po ay bunga ng kapayapaan ng puso. Libre po ang kapayapaan, pero mahal ang bayad nito. Ano yun? Libre, pastor. Tapos mahal. Let me explain. Dahil ang presyo nito ay hindi nakukuha sa pera o sa kahit anong bagay sa mundo. Ang presyo ng kapayapaan ng isang tao ay isang buong tiwala sa Diyos. Sabihin nga natin, tiwala kay Lord. Kahit pa hindi natin naiintindihan ang lahat. Kagaya nung kinukwento ko kaninang tightrope walker na nakapiring, na nagtitiwala sa instruction ng kanyang coach, kahit hindi yan nakikita, kasi ano po ang catch doon, kapag ka walang piring, nakikita mo kung gaano kalalim ang pwede mong bagsakan. Gaano kataas ang iyong kinalalagyan. Pero kapag nakapiring ka, hindi mo nakikita yung katotohanan na sinasabi ng iyong mata. Kasi may katotohanan sinasabi ang matang ito eh. Pero ang katotohanan na sinasabi nitong mga matang ito ay palaging, most of the time, kabaligtaran ng katotohanan na gustong maunawaan natin galing sa Diyos. Kaya mas maigi pa minsan na naka-blindfold tayo at nakikinig lang tayo sa instruction ni Lord kaysa bigyan tayo ng wisdom or bigyan tayo ng diskarte, bigyan tayo ng talino. Mas maigi pa para sa akin ang isang tao, kung siya'y kukunin ko sa aking kumpanya, mas gusto ko pa yung tao kahit wala masyadong alam. Basta marunong, makinig, at sumunod sa instruction. Aanhin ko ang iyong galing, ang husay. Ikaw ang pinakamagaling na empleyado sa buong mundo. Kung ang karakter mo naman ay sablay. Kung hindi ka marunong makinig at gagawin mo ang sarili mong gusto. Therefore, the master or the employer will not give you any job anymore. Kaya hindi po sukatan ng tagumpay ay galing. Ang sukatan ng tagumpay, kadalasan magaling kang makinig sa instruction. Amen? Gusto kong pong malaman natin, mga kapatid, hindi mo kailangan intindihin lahat ng bagay para lamang masabi mong ikaw ay masaya. You do not need to explain everything that's happening in your life. Because the more you explain, the more the joy becomes lesser and lesser. Kapag nahihirapan na tayong magpaliwanag, ibig sabihin si Lord na ang dapat pumapel. At hindi tayo si Lord. Huwag mong kunin ang role ni Lord to be a God in your life, to direct you, bulungan ka, instructionan ka ng kanyang kalooban. The opposite of joy is not sadness. It is self-centeredness. Pag malungkot ang tao, hindi nangangahulugan na hindi siya masaya. Mas malalim ang kahulugan ng Biblia when it comes to joy. At ang kagalakan pa lang ito ay hindi lamang sa emosyon o sa laman ng nararamdaman ng iyong puso, kundi ito pala ay merong secret or hidden struggle. And that is called self-centeredness. Kapag sobra tayong nakatutok sa sarili natin, sa buhay, sa problema, sa image, sa sitwasyon, lumiliit po ang joy. Noong si Pablo ay nakakulong, nakagawa po siya ng mga sulat, lalo na po dito sa mga taga-Pilipos.
para ipaabot ang kanyang kagalakan na kahit siya'y nasa loob ng bilangguan, ang preaching ni Paul ay about joy. Uulitin ko, Paul was inside the prison when he was able to write the epistles to the Philippians, Galatians, Ephesians. He was in jail or in prison. And most of the message that he was preaching is not about sorrow, not about imprisonment. Ang itinuturo ni Pablo nung siya'y nasa loob ng kulungan ay tungkol sa joy. How can you preach something na alam mo naman na parang wala ka nun? Pero iba po si Pablo. Philippians chapter 2, verse 3 to 4. In whatever you do, don't be selfish. Don't let selfishness or pride be your guide. Be humble and honor others more than yourselves. Verse 4, don't be interested only in your own life, but care about the lives of others too. Sa panahon ngayon, gusto po ng kaaway, lagi tayong nakatingin lang sa ating sarili. Love yourself, ika nga. Bayaan mo na sila, basta ikaw, kailangan ikaw, masaya ka, mahal mo ang iyong sarili. Walang masama doon, pero ito minsan na nagtutulak sa atin to just not care. And pag wala kang care sa iba, minsan, nararab nito, nananakaw nito ang ating joy. Kapag feeling po natin, laging may utang ang Diyos sa atin, nawawala ng unti-unti ang joy. Joy shrinks when self becomes the center of the story. Lumiliit ang kagalakan kapag ang nasa sentro ng istorya ay ikaw. Anong ibig sabihin mo, Pastor? Lord, maglilingkod ako sa iyo sa ministry ha, pero sasagutin mo ang prayer ko, nakasentro pa rin sa iyo. Pero kapag alam natin lahat ay biyaya lamang ni Lord, kahit maliliit na bagay ay nagiging reason for us to give thanks to God. Minsan, sabi po dun sa isang nabasa ko, ang isang pilay, matapos siyang gumaling, ang pinakauna niyang bibitawan ay yung saklay na tumulong sa kanya nung siya'y mahina. Noong madilim, may kandila. Pero nung nagliwanag na, ang pinakaunang papatayin ng tao ay ang kandila. It is normal na kapag sa panahon ng pangangailangan, nate-treasure natin ang maliliit na bagay. Pero kapag tayo abundant sa lahat ng bagay, the small things we cannot see. We cannot appreciate the oxygen that we breathe. Hindi natin ma-appreciate ang ating damit na suot. Unless mapagkaitan tayo at maging iisa na lamang ang iyong damit na pwedeng isuot, saka mo lang ito mate-treasure fully. Saka ka lang magiging thankful. Kaya minsan, may inaalis ang Diyos sa buhay natin, not to hurt us, kundi may inaalis siya kasi gusto niya muling lagay ang focus natin hindi sa ating sarili, kundi sa mga bagay na nagdudulot ng kagalakan kahit maliliit man lamang. Yan katabi mong yan. Kaya yan katabi mo ngayon kasi pwedeng maging source yan ng joy. Tama? Paano nagiging source ng joy? Mamaya, paglabas, ililibre ka niyan sa mang-inasal. Amen? At hindi pa lumalabas ngayon, bibigyan ka niya ng pira. Sabi mo sa katabi mo, penge naman. Kaya mga kapatid, if we keep putting ourselves at the center of every story, na lahat ng tao mag-a-adjust sa atin,
Ang sitwasyon dapat nag-a-adjust sa atin because this is me. Kapatid, you don't get the point of joy. And you will not reach to the point na talagang magkakaroon ka ng joy. So ano dapat gawin? Alisin sa self ang focus. Ang focus ay ilagay doon sa dapat. At minsan sinasabi pa natin ito, sasali ako sa mga anointed group, sa mga life group natin, at magsaserve ako every Sunday. Pero Lord yung bahay at lupa na pinagpe-pray ko sa iyo, pag nakuha ko yun ito naglingkod ako sa iyo. Minsan ginagamit natin ang ministry na parang pautang natin sa Diyos. We are using the word ministry as sort of a loan for God to fulfill everything that we want and pray for. That's not the way it is. Na balang araw, Lord, sisingilin kita sa panalangin kong isang linggo, pinag-pray ko ito, sisingilin kita The joy shrinks when that happens. Nami-misinterpret natin ang salitang ministry. Ano po ba ang salitang ministry? Ministry in Greek is equivalent to the word diakonia. Sabihin nga po natin diakonia. Ano ibig sabihin ng diakonia? It means serving. It means attending the needs of others. It means practical assistance. Ang ministry is never about us. Ministry is always about others. Never po ito na about sa naglilingkod, kundi ito'y about sa pinaglilingkuran. It's not an obligation. It is a privilege. Ministry is not something you do for God. Ministry is something you do with God. Baka akala po natin pag nag-ministry tayo ay nagbibigay tayo ng pabor sa Diyos. Ay, ako'y nagwalis kanina, pastor, ng worship hall. Karapat dapat lang na ang Diyos, ako'y pagpalain. Ilang beses na nating na-preach, hindi ka pa gumagawa ng mabuti sa Diyos, pinagpapala ka na. Kahit nga hindi ka pa anak ng Diyos, sumisikat din ang araw sa iyo. Umuulan din sa banda sa inyo. May kumikita ka pa rin kahit hindi ka pa believer, no? So you cannot say that what you do for God is the most important thing that you can do para pagpalain ka. Ministry is joining Jesus in His work of serving people. Ginawa ni Jesus ang nasa lupa siya is ministry. Why? Because He served people. And now, we are in partnership with Christ. So therefore, we are in partnership in serving people. Ang pagsaserve ba dyan sa katabi mo ay kapag pinagluluto mo siya? Kapag siya ay pinaglalaba mo? Hindi lang yun. Kapag iniisip mo, ito ang ministry ko, naku, madali kang mahihirapan at mapapagod. Kundi isipin mo, hindi mo ministry yan. Kay Lord, iyan. You are just being in partnership with God in serving others. Bago ka pa nabuhay sa mundong ito, may ministry na. And you know what? There is a ministry for us. And you know, hindi mo kailangan ng katabi mo para may mag-ministry sa'yo. Because joy is the ministry or is a ministry to the soul. Ministry to your own soul and ministry to the other people's souls. Kaya kapag may joy tayo, ibig sabihin nito ay pinaglilingkuran na rin natin ang ating sarili. Sige, gusto mo na paglingkuran ka. Ministry yan.
You cannot say to somebody, oh, paglingkuran mo ako. You cannot say that. You cannot demand service or ministry from others to you. So kung gusto mo ng ministry sa'yo, this is the perfect and most appropriate ministry na pwede mong gawin para sa iyong sarili. Masaya po ba tayo ngayong araw na ito? Ibig sabihin, you are doing ministry to your soul. Eh paano po kapag walang joy? Ibig sabihin, you are depriving of yourself ministry. Walang service. Gusto natin paglingkuran tayo, pero actually, nananakaw minsan ang ating kagalakan dahil we tend to compare. Comparison is actually a robber or a thief of the ministry of joy. Hindi gusto ng kaaway na ikaw ay sirain lamang ang buhay natin. Ang kailangan lang gawin ng kaaway ay tayo ay mag-compare sa katabi natin. Hindi niya kailangang wasakin ka ng malaking kasalanan o tuksuhin ka ng matinding tukso. Ang gagawin lang ng kaaway, i-imprint sa mind mo, ilalagay sa heart mo, na magkumpara ka sa buhay mo at buhay ng ibang tao. Hindi na kailangang alisin ang blessing na meron ka. Ang kailangan lang ng kaaway ay mag-focus ka sa blessing ng katabi mo. Kahit blessed na blessed ka, pwede ka pa rin palang walang joy. Paano? Kapag kinukumpara mo sa katabi mo, ang blessing na akala mo'y wala ka, pero punong-puno ka na pala. You are robbing yourself with joy. Sabi po ng John chapter 21, verse 21 to 22, kahit si Pedro, hindi niya nakita kung gaanong kamahal siya ng Diyos. Sabi po dito, when Peter saw him, he said to Jesus, Lord, what about him? Ang context po nito, nakita po ni Peter, si John the Beloved. At sabi niya, kasi pinaliwanag ni Jesus, Peter, ganito ang mangyayari sa'yo, ganito ang mangyayari. Darating ang time, mamamatay si Peter. So nung marinig ni Peter yon, sabi niya, ay what about this guy? Itong si John the Beloved, ay sumagot si Jesus sa verse 22, if I want him to remain until I come, Jesus answered, what is that to you? Eh kung gusto kong mabuhay siya hanggang sa muli kong pagbabalik, ano naman ito sa'yo? Sabi ni Lord kay Peter. Bakit? Kasi si Peter mananakawan ng joy. Gusto niyang ikumpara ang kanyang sarili kay John the Beloved. At sinabi niya, paano naman ang taong ito, Lord? Parang sinasabi natin, Panginoon, yung kapitbahay ko, ang tagal na ini-invite ko sa church, hindi sumasama sa akin. Ako, nagpe-pray ako ng bagong bahay, mas nauna pa yung kapitbahay kung ayaw sumama sa church. Hindi mo nakikita na mas malaki ang kayamanan ng merong Jesus sa puso kaysa sa malaking bahay at lupa. Sabi ni Jesus sa kanya, ay ano ngayon sa'yo? Kung siya'y mabuhay magpakailanman, o kaya mabuhay siya hanggang ako'y bumalik, ano ngayon sa'yo, Pedro? Ano sabi ni Lord sa huli? As for you, follow me. Basta ikaw, sumunod. Huwag mo na ikumpara ang sarili mo kay John kasi may iba siyang journey. Ikaw, ito ang journey mo. Kaya ang gawin mo na lang sumunod. Sabihin mo sa katabi mo, darating din ang iyong panahon. Huwag kang mainip. Kaya tayo napapagod, nanghihina, naiinip, nadidismaya.
Kasi palagi tayong kapag nagbibisikleta, nakatingin tayo sa katabi. Hindi mo na ma-enjoy ang ganda ng paligid kasi nakatingin ka lagi sa katabi mo. Kaya kapag lagi ka nakatingin sa katabi, hindi mo makikita yung bato, yung hukay, dadaan ka na pala doon, nakatingin ka pa rin sa katabi mo. Pwede ba? Huwag nating nakawan ng ating sarili ng joy by comparing ourselves to the lives of others. Ganun po kasi ako noon. Sabi ko nung ako'y bata, sana ang buhay ko na lamang ay kagaya nung sa kaklase ko. Bakit kanyo? Ay kami kasi noon nangungupahan lamang. Maliit ang aming bahay. Tapos nakapunta kami, or ako, doon sa bahay ng isa kong kaklase sa Kalikanto. Sabi ko, pagkaganda ng bahay niya. At sabi ko sa aking nanay, Inay, pwede kayang magpalit na lang ng buhay? Yung sa kaklase ko na lang? Bakit? Ay, ang ganda po ng bahay nila. Gusto ko gano'n din ang buhay natin. Maganda ang bahay. Ngumiti lang po ang aking nanay nung panahon yun. At ngayon na lamang naiintindihan nung mag-mature. Kaya mga kabataan, hindi mo maiintindihan ang buhay just by going to ChatGPT or going to YouTube or going to Google, Gemini, AI. Lahat pupuntahan mo para lamang mai-explain ang nararanasan mo. You cannot go there. Because many things must be left unanswered. Because that's how joy is. There is joy. There must be joy, even in confusion. Kaya mo bang sumaya kahit magulo at hindi mo naiintindihan? That's a ministry that you do to yourself. 4 na katotohanan tungkol sa joy. Number 1, joy is not the reward of God's presence. It is the awareness of it. Yes, God's presence, when you are in God's presence, there is fullness of joy. That's true. Pero kung hindi ka naman aware na naroon ang presensya ng Diyos, wala din po ang lahat. May kausap pa ba ako dito? Karaniwan, kapag sumasama ang Diyos sa iyo, magkakaroon ka ng joy. Hindi nandun na ang Diyos Ang tanong ko, aware ka ba na naroon siya? Sino ho dito yung may mga salamin na pagkakatagal niyang hinahanap ang kanyang salamin, only to find out na ang kanyang salamin nandito. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na naman ang tinutukoy. Lahat na pinagalitan mo, saan ba tinago ng lalaking yan ng aking salamin? Sinabi ng wag gagalawin. Hanap ka ng hanap, galit na galit ka, pinagbibintangan mo lahat, ang iyong mga anak, kung saan-saan ka mo magugulo, ganyan. Hindi mo alam nasaan. Nandito. Nung mapada ka sa salamin, ay, nandito pala. Nanakaw na yung ilang minuto mo na nagalit ka sa asawa, isinumpa mo. Yung asawa kong ito, pagbalik niyan dito, impyerno ang mararanasan niya. Isinumpa mo. Walang kamalay-malay ang mga tao sa paligid mo. Yan ang kagalakan natin. Yung ma-realize mo, na, ay, narito pala. Tayo malimit, ang hinahanap nating presensya ng Diyos, yung kinikilabutan ka, yung tumutulo ang luha mo, yung nagpapatambling-tambling ka sa saya. Hindi lamang yon. Ang presensya ng Diyos ay mararanasan mo, marirealize mong nadiyan kapag malabo ang mata mo. Nasaan gayong salamin na yon? Sinuot mo. Ayun. Ang presensya ng Diyos is the awareness. The joy is not only in the presence, it is in the awareness of God's presence. At gusto kong malaman mo ngayong araw na ito, the presence of God is not only in you, it is with you, it is moving through you. Kaya dapat may joy. Everybody say, I have the joy of the Lord.
Sabi nung kanta, I've got joy, joy of the Lord, giving me strength. Kalakasan pala yun. The awareness of God's joy that is in you. Hindi ka kulang sa presence. Puno ka na nga ng presence eh. Kulang ka lang sa awareness. Joy often arrives not when God comes closer, but when we realize He never left us. Lord, iniwan mo na ako eh. Gusto kong malaman mo, pangako na ng Diyos sa'yo in Hebrews chapter 13, that God will never leave you nor forsake you. Hindi ka lang niya hindi iiwan, hindi ka pa niya pababayaan. Eh Lord, lumayo ka sa akin nung panahon na malungkot ako eh. Pinabayaan mo ako nung panahon na dapat sana hindi ko naranasan ang pagsubok na ito. Iniwan mo ako, Lord. Sabi ng Diyos sa iyo, anak, hindi kita iniwan. Ikaw ang bumitaw sa kamay ko. At nung ma-realize mo, nandiyan ka lang pala, Lord. Sabi mo sa katabi mo, magalak ka kasi hindi ka iniiwan ng Diyos. In Luke chapter 24, the road to Emmaus or Emmaus, I don't know if you have read this verse or this story. Kasama na nila si Jesus kasi si Jesus was resurrected. Hindi nila alam nung dalawang taong ito, nakasama na nila si Jesus at kakwentuhan na nila. Kasi hindi nila kilala si Jesus that time. Pero nung normal lang, kasama niya si Jesus, pero normal lang sila. Pero nung ma-realize nila at maging aware sila na ang kasama pala nila is the resurrected King, Jesus Christ, biglang nag-jump for joy yung dalawa. So, pwede palang kasama mo ang Diyos talaga, pero malungkot ka. Pero once na nalaman mo, sandali, kasama ko pala siya. Hindi pala ako nag-iisa. Doon mo lang masasabi, you have real joy in your heart. The greatest thief of joy is not the absence of God, but the failure to recognize Him. Lahat tayo naririto ngayon, kasama natin ang Diyos. Pero ba't malungkot ka? Kasi yung pinagdadaanan ko, napakahirap po, Pastor. Ito ang point number 2 para sa iyo. God intentionally delays the explanation to preserve the joy. Sinasadya ng Diyos na hindi i-explain ang sitwasyon mo para ma-preserve ang joy. Hindi ka po naman lalong magulo yun, Pastor. Pag naintindihan ko, saka ako magiging kontento at masaya. Pero hanggat hindi ko naiintindihan, mahihirapan akong maging masaya at magalak sa buhay ko. Yun na nga ang point. Kailan ka lamang sasaya kapag naiintindihan mo lahat? Eh sabi ng Biblia, ang isang tao nabubuhay sa mundong ito, alam niyo kung gaano karami ang understanding na nakukuha niya sa buong mundo o sa buong buhay niya? Maximum na, 25% lamang. Pinakamatalino na ito, pinakamagaling mag-research, pinakamaabilidad, human wisdom. Ang kaya mo lamang abutin sa mundong ito at intindihin ay hanggang 25%. Ang laki pa nun eh. Pero gusto kong malaman mo, kapatid, ibig sabihin 75% of the time malungkot ka. Kasi 75% ng buhay hindi mo magets. Gets niyo ba ako? Sa mundo, ganito ang point of view ng joy. Understanding muna para makuha mo ang joy. Pastor, unawain ko muna bago ko makontento at maging masaya. Hindi ganyan. Sa Biblia, ganito. God's point of view is this. You have to trust first.
And then you will have the joy because you trust God alone. And then saka mo pa lamang mauunawaan sa dulo. Sadyang hindi ine-explain ngayon ng Diyos ang mangyayari sa iyo sa 2027. Pero gusto kong malaman mo yung nangyayari sa iyo ngayon ay sangkap para mas maganda ang buhay mo sa 2027. Sigurado yon dahil ang pangako ng Diyos, I have the plans, for I have the plans prepared for you, not to harm you, but to give you hope. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So anong gagawin mo? Uunawain mo pa rin. Hindi, Pastor, kailangan maintindihan ko ito. Saka lang ako papanatag at sasaya kapag nalaman ko na sa 2028 ay ako pala ay magkakaroon talaga ng magandang negosyo. Hindi po ganun ang buhay. Ang buhay sa mundo ganun. Kaya hindi sumasaya ang mundo. Pero sa buhay Kristiyano, ang saya mo ay galing doon sa tiwala mo sa napaka-tapat na Diyos, napakalakas na Diyos, napaka-makapangyarihan na Diyos, na doon ka nakasandig, doon ka nakayakap, doon ka nakaangkla, kaya ka may joy, kaya kahit pangit ang nangyayari ngayon, alam mo, after 1 week, after 2 weeks, after 3 weeks, hindi mo rin maintindihan, pero alam mo, ang dulo nito ay kasaganaan, kaayusan, pagpapalang galing sa Diyos. Ayaw ng Diyos na babase tayo sa kagalakan dahil naipaliwanag sa iyo lahat. That's not the way. Kung pwede nga lamang na magpakita ng big screen si Jesus o si Lord ngayon sa buong mundo at ipakita niya at sabihin niya mismo, ito ang pupuntahan, biglang binigyan ng malaking picture. Meron palang CCTV sa impyerno. Ito ang live view ngayon sa impyerno. Mainit, nagbabagang asupre. Magbalik loob na kayo. Tapos biglang inilipat ng channel. Ito naman ang CCTV sa langit. Palagay ko yung lahat ay walang hindi tatanggap sa Diyos. Do you get the point? Kaya nga mayroong tinatawag na faith. Sabihin natin faith. It is assurance of the things you hope for, pero sigurado kang darating. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sigurado na ang promotion mo, maghintay ka lang. Sigurado na ang increase mo, maghintay ka lang. Sigurado na ang breakthrough mo, maghintay ka lang. Sigurado na yan kay Lord. Everybody say, I deserve. Everybody say, mahalaga ang joy sa puso ko. Because joy is being in agreement with God. Pumapayag ka. Hindi lang yung naiintindihan mo. Kasi malimit po ang Kristiyano, mahilig makipagtalo sa Diyos. Saan? Sa timing niya. Malayo kasi yon sa timing ko, Pastor. Para sa akin, dapat next week nasa abroad na ako. Ang timing ni Lord, next year pa. So kapag ikaw ay nakipagtalo sa Diyos, tanggal ang joy mo. Pero kung sinabi mo, Lord, magtitiwala ako sa timing mo, kung hindi pa panahon para ako'y mag-abroad, then so be it. Basta mahalaga, kung anong meron ako ngayon, I will be content, I will be happy, I will have the joy because I am aware that you are with me. Hindi naman nakabase sa pag-abroad ang pagsagana ng buhay. Kadami kong kilala, when I was in UAE, nag-abroad nga lang, pero nasayang din ang buhay. At pansinin ninyo, kapag kayo'y may pinagpe-pray, nakuha ninyo yung pinagpe-pray nyo, nakabili kayo ng bagong sasakyan, BYD. Pero after 1 week, yung BYD mo, hindi na ako masaya, Pastor. Yung palang BYD na yan, may ganito. Napanood ko sa YouTube, yan, kapapanood mo.
Napanood ko sa YouTube, yan pala may ganito, ganyan. Nawala ka na ng joy, samantalang noon halos manikluhod ka sa Diyos para lang dumating yon. Pero nung nakuha mo, sabi mo, ay, yun lang pala yun. Sino yung malimit ganon? Iyak na iyak ka sa pagpe-pray. Makuha ko lang itong scholarship na ito, Lord. Talagang grabe ang magiging paglilingkod at joy ko sa iyo. Nung nakuha, kailangan ko palang mag-maintain ng average na 1.25. Ay, kala ko, scholar na ako forever. Kahit puro ako 5. Hindi minsan natin nakikita that the blessings also have burdens. We only see the blessings, the bright lights, the shiny car, but you do not see the expensive maintenance cost. You do not see the difficulty in parking. Kailan mo lang na-appreciate ang motor? Kapag traffic. Kailan mo lang na-appreciate, mga kapatid, kailan mo lang na-appreciate ang dahon ng saging? Boodle fight. Palibasa, sinimulan natin sa pagkain eh. Kailan mo lang na-appreciate ang dahon ng saging? Come on. Kapag ikaw ay magsusuman at ikaw ay magpipinais na isda. So lahat pala ng joy ay subjective. Or no. Lahat pala ng joy talaga ay depende. Ang appreciation mo sa isang bagay ay laging depende. Kaya ayaw ng Diyos na babase ang iyong joy sa bagay. Kasi pag hindi ka magsusuman, pwede mong baliwalain ang dahon ng saging. Hello? At kapag ikaw ay hindi natatraffic, doon ka sa lugar na talagang smooth sailing ang mga sasakyan, magagalit ka sa mga motor. Tinan mo yung katabi mo, lagi yatang galit sa motor yan. Pero nung traffic na at nakita mo yung mga motor ay paganyan-ganon, sana pala ako'y makabili rin kaya ng motor. Kita mo, walang kakontentuhan ng tao. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka ganon. Nakikipagtalo tayo sa Diyos sa timing, doon sa assignment natin, na akala natin madali, yung mga prayers natin na hindi tinutugon, nakikipagtalo tayo sa Diyos. Yung mga prayers na tinugon na, pero hindi mo gusto yung paraan ng pagtugon, nakikipagtalo pa rin tayo sa Diyos. Yung season mo ngayon, ikinukumpara mo sa season ng katabi mo, nakikipagtalo tayo sa Diyos. Huwag tayong makipagtalo kay Lord. Because joy is what happens when your soul stops arguing with God. Kung sanay ka na lagi mo na lamang sinasabi sa Diyos, buti na lang kung binigay mo sana sa akin, Lord, na trabaho 100,000 ang sweldo. Masaya ako doon. Ang binigay mo, 20,000 lang. Hindi mo ba alam na answered prayer ka na? Kasi sabi ni Lord, dapat matuto kang maging good steward sa 20,000. Kasi ang gusto ko sa iyo, hindi ka magkamal ng marami. Gusto ko sa iyo, matuto kang mag-manage ng kung ano ang meron ka. Answered prayer ka pa din. Kasi may trabaho ka. Hindi naman po kasi laki nung sa katabi ko, tinuturuan ka nga kasing mag-manage dyan sa meron ka. Kasi sabi ng Biblia, kapag pinagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki. Kaya kapag hindi ka pa natatry ng Diyos sa maliit, nabagsak ka pa sa maliit, huwag kang mag-pray ng malaki. Ang ipag-pray mo, Lord, turuan mo naman akong i-manage ito. Hindi sagot. Kita nyo ha, yung isang taong waldas sa pera. Akala niya, kaya siya nawawalan ng pera, kulang ang sweldo. Kulang ang sweldo Pinalaki, lumaki ang sweldo, 100,000 na. Waldas pa rin. Kulang pa rin ng 100,000.
Lumaki na hanggang 1 million. Kulang pa rin ang 1 million. Bakit? Kasi hindi naman tugon ng Diyos na palakihin lagi kung ano ang kinikita natin. Minsan ang tugon niya talaga, anak, magtiis ka muna sa maliit. Para kapag dumating yung 1 million mo, hindi mo wawaldasin. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang hindi ka waldas. Hindi nga ari waldas, pastor. Minsan naman ay Judas. Ay hindi, walang Judas sa JA1. Amen? Psalm 131 verse 1. Si David po ito. Sabi ni David, Lord, I don't feel proud. Bakit niya sinasabi ito? Kasi ang dami niyang panalo sa labas. Pero napapansin niya, parang merong nananalong laban sa loob ko na hindi dapat manalo. Ang galing niya sa digmaan, lahat nananalo sila. Pero parang yumayabang siya. Kaya sabi niya, Lord, I don't feel proud. I don't see myself as better than others. I am not thinking about doing great things or reaching impossible goals. Ano daw ang verse 2? No, right now I am calm and quiet, like a child after nursing. Ano yung child after nursing? Isang sanggol na katatapos lamang uminom ng gatas galing sa kanyang ina. At siya daw ay content, sabihin natin content. Siya daw ay masaya habang karga-karga siya ng kanyang ina. Meron kasi ditong namumuong pride, namumuong nakaw ng joy kay David sa panahong ito. Kaya siya mismo ang nagsabi sa kanyang sarili, hindi ko hangad ang mga greater and impossible things na ma-reach ko. Ngayon, ito ang gusto ko. Ako ay tahimik, kalmado, walang diskusyon sa Diyos. Hindi ako nagre-request ng paliwanag sa Diyos. Basta hindi ako nakikipag-negotiate sa Diyos. Basta ang mahalaga, para akong isang sanggol na nabusog. At pag ang sanggol ay nabusog, tutulog na sa kamay ng kanyang ina. Kahit gaano kagulo, kabagyo, kalindol sa paligid, yung sanggol, basta yan ay busog at karga ng ina, tahimik. Amen. Ay sino ba ang nagkakarga sa atin? Ang ating Amang sumasalangit. Kung ang sanggol ay secure sa kanyang ina, ay yung ina niya pwede itong mangalay. Pero ang Diyos, na hanggang ngayon karga-karga tayo, kailanman hindi mangangalay. Sasabihin mo sa katabi mo, kaya quiet ka lang. Hindi tayo dapat nakikipagtalo sa Diyos sa mga bagay na hindi naman natin kayang intindihin. Some explanations arrive too late because joy was never supposed to depend on them. Sadya, may joy ka muna bago ang explanation. Trust, joy, then explanation. Meron po akong ipakikitang dalawang painting sa inyo. Pakipakita nga yung painting muna, kapatid. Kayo ba yung nagagandahan dyan? Ha? Ganda, no? Sa tingin ninyo, ang gumawa niyan ay napakahusay na artist. Tama? Uy. Amen? Gusto ko malaman kung nasang ayon kayo sa akin. Yung ganyang kadetalyado, sobrang galing na artist niyan. And true enough, napakagaling na artist talaga. Pero kung ipapaalam ko sa inyo kung sinong gumawa niyan, magugulat kayo. Ang pangalan niya ay si Johnny Erickson Tada, na isang paralitiko at hindi kayang igalaw ang kamay. Huh? Paano siya magpinta, pastor? Pakita mo kung paano.
Kaya mo yon, nagpipinta ka tapos nandito, tapos lumilibot din yung mata mo. Oh. Ang alam ko pag nagpipinta ka, ganyan. Oh. Nakatigil lang yung ulo mo. Oh. Eh ito, siyempre pag nakaganyan ka, sumasama yung... Humahanga tayo sa galing niya, tama? Kita niyo yung kanyang creation, no? Hangang-hanga tayo dyan. Bakit? Hindi lamang doon sa creation, kundi doon sa gumawa. Ang nangyari yan sa kanya, siya po ay na-aksidente at the age of 17, na naparalyze ang kanyang kamay at paa. Marami siyang hindi maintindihan. Lord, ang dami kong pangarap sa buhay. Lord, ganito ang gusto kong marating. Born again na siya nun eh. Kristiyano ako, Lord, pero nangyari sa akin ito. Hindi ko maintindihan. Pero alam niyo, sa kabila nung hindi niya maintindihan, ginamit niya yung kanyang sitwasyon para maraming tao, milyon-milyon ang maabot. Na kahit kulang, hindi kaya, imbalido ang kamay at paa, kaya mo pa rin maging masaya. Ministry to the soul. Ngayon, kung lahat tayo dito ay may kamay at paa, kompleto, ba't ka malungkot? Eh ito, hindi lang siya basta nabuhay. Gumawa pa ng mga obra maestra. Pwede na lang yung sabihin, wala na ang buhay na ito, ganito, wala, imbalido ako, kamay ko, pa ako. Pwede niya sabihin ganon. Pero bakit? Ganon na lamang siya. Ka-eager. Sapagkat sinasabi niya sa sarili niya, ayaw kong manakaw ng sirkumstansya ko ang aking kagalakan sa Diyos. Kasi darating din naman ang time, kahit ako ay nahihirapan dito, pansamantala lamang. Pag ako ay mayroon ng ganap na kagalakan sa piling ni Lord, yan ang pinaka-aasam-asam natin. Kompleto ang kamay, kompleto ang paa, walang kahit anong problema, hindi na umiiyak, lagi na lang masaya, pero yun ay sa piling ni Lord. Sinong gusto nang umuwi sa piling ni Lord? Amen? Ba? Sinasabi niya kay Lord nung una, bakit Panginoon, bakit? Pero walang sagot sa kanya. Hanggang siya na mismo nakadiscover sa dulo kung bakit. At yun pala, to be an inspiration to many. Therefore, your disability, your inability, your lack of capacity on something does not define your joy. And should not define our joy. Amen? Confusion is often a chapter, not a conclusion. Ngayon lang yan, hindi pa ending. Kasi ang ending mo, mas maganda kaysa sa simula mo. Your ending will always be greater than your beginning. Amen? Kaya gusto ni Satan i-confuse tayo, which leads us to 3. Satan cannot create sorrow faster than God creates meaning. Kaya gusto kong malaman niyo mga kapatid, itutuloy natin ito sa susunod nating pagkikita sa next Sunday service. Ang tungkol sa Unbothered, the Secret Life of Joy. At simulan natin ito sa number 3. Satan cannot create sorrow faster than God creates meaning. Tanong ko sa inyo, sino po naririto ngayon, ikaw ay may confusion? Ako lang? Ako po'y meron. Hindi porke pastor walang confusion. Meron din. Naku-confuse ako kung bakit ganito ang itsura ko ngayon. Biro lang. Hindi po lisensya ang pagiging Kristiyano para mawala ang confusion. Sadyang normal sa buhay Kristiyano ang nakakonfuse. Pero I want you to know, kung kaya mong maging masaya, kahit hindi mo naiintindihan na nangyayari sa iyo, it means you are unbothered. Kahit anong ipadalang bagyo sa iyo, you are unbothered.
Shall we all stand in the presence of God today? Pastor, ang gulo-gulo talaga, hindi ko maintindihan. Sabi ng Diyos, be unbothered. Nagloko ang asawa ko, ganito ang ginawa ng asawa ko. Sabi ng Diyos, no, be unbothered. Realize that I am with you. In the storm, in the quietness, in the mountains, in the valleys, in the land and in the sea, in coming and going, the Lord is always with us. Hayaan natin na para tayong mga bamboo tree. Kung kayo po ay nakaranas ng magtanim ng mais, ang mais po mabilis tumubo at mabilis mamunga. Taon-taon nagbibigay ito ng bunga. Pero nakita ko po doon sa bandang Rosario, nung lumakas po ang bagyo, ang mga maisan doon, lahat tumba. Bunot lahat ng mais. Pero mabunga siya. Pero itong bamboo tree, na naroon din naman sa Rosario, napakalakas din ng bagyo. Nagtataka ako, walang ni isa mang kawayan ang nabuwal ng bagyo. Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo kung bakit. Kasi marunong siyang mag-intay. Ano ibig sabihin mo, Pastor? Within 5 years, ang kawayan hindi tumutubo ng malaki. 5 taong mag-iintay ang farmer bago niya makita ang paglago ng kawayang kanyang itinanim. Dilig lang siya ng dilig araw-araw. Kung hindi alam ng farmer na ito pala 5 taon bago tumubo at lumaki ng kagaya ng isang kawayan na mataas at matayog, titigil yon. Magtatanim na lang ako ng mais at tari ang mabilis magbunga. Pag dinaanan ng bagyo, ang mais, wala, dapa. Let our lives be like a bamboo tree. Yung 5 taon na yun, Pastor, ano nangyayari doon sa bamboo tree na yun? Walang silbi. Hindi nagbibigay ng bunga o tumatayog. Ang bamboo tree na yun, anong ginagawa niya sa 5 taon? Ang lumalago sa kanya ay ang kanyang ugat. Palalim ng palalim ang ugat. Sa 5 taon ay puro ugat ang binabalalim ni bamboo tree. Kaya nung ganap na po ang paglaki ng kanyang ugat, mas malaki pa minsan doon sa lupang kanyang tinataniman, mas malalim pa minsan sa mga pundasyon o sa mga ng mga constructions. Kaya hindi pa dumarating ngayon, binapalalim ng Diyos ang ugat mo. After 5 years, in a matter of 6 weeks, sabihin natin 6 weeks, yung bamboo tree, lalago, aabot hanggang 90 feet. Kayang umabot hanggang 90 feet. At hindi isa, hindi dalawa, tuloy-tuloy. Kaya kung mapapansin nyo ang bamboo tree, ang daming kawayan magkakasama sa iisang lugar. Bakit? Nauna munang lumago ang ugat bago lumago ang halaman. Kaya hindi pa makita ngayon. Ikaw, tayo, nako-confuse ka pa. Ang tagal mo ng Kristiyano, nagpe-pray, hindi mo rin makita ang answered prayer. Ang sabi ng Diyos sa'yo, bamboo tree ka kasi, pinapalalim ko pa ang iyong ugat. Lumalalim pa dapat ang iyong pananampalataya. Para kapag may bagyo, hindi tutumba ang joy mo. Pag may pagsubok, mananatiling naroroon. Ano napapansin natin kapag nasa kawayanan tayo at malakas ang hangin? Maingay ang kawayan. Sabi nga sa Batangas ay naglalagitnitan ang kawayan. Ano ibig sabihin nun? The more na lumalakas ang hangin, the more na lumalakas ang blessing.
Parang hindi nyo ako nakuha. Akala ng mga mais, mabunga na sila. Pero pag bumagyo, dapa. Pero tayong mga Kristiyano na malalim ang ugat kay Lord at tumubo na ang blessing na dapat para sa iyo, kahit lumakas ang bagyo, mas malakas ang ingay ng pagpapala. At mangyayari yon sa atin, JA1 family. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka lang mukhang kawayan. Kahit ganyan ang size mo, kawayan ka pa rin. Dahil malalim ang ugat mo sa Panginoon. Are you ready? Are you ready? Kaya mo bang pasalamatan ng pagsubok? Oo. Sanay tayo magpasalamat sa blessing eh. Lord, thank you sa blessing. Talaga? Pero subukan mo. Pasalamatan mo din ang problema. Mahirap yun, pastor. Yan ang joy. Kapag kaya mong pasalamatan ang problema. Because thankfulness doesn't create joy. Thankfulness discovers joy. Ulitin ko. Thankfulness doesn't create joy. It discovers joy. Parang liwanag, parang ilaw. Ano ibig sabihin mo, pastor? Ang Thanksgiving parang ilaw yan. Hindi to nililikha yung mga biyaya. Pero pag may ilaw, makikita mo ang magagandang ginagawa ng Diyos. Ang pasasalamat ay parang liwanag na hindi gumagawa ng joy. Ang pasasalamat ay nagbubukas sa iyong mga mata para makita mo ang blessing na meron ka ngayon. Ang pamilya mo, trabaho mo, ang edukasyon mo, ang hinihinga mong oxygen na libre, lahat ng meron ka ngayon, pasalamatan mo sa Diyos. Pati pagsubok, pastor, yes, pasalamatan mo ang bagyo. Kasi ikaw ay bilang isang Kristiyanong lumalalim kay Lord. Ito ang nagpapatunay na ikaw ay totoong may pananampalataya sa Kanya. Umiingay ang kawayan kapag malakas ang hangin. Palakas ng palakas ang hangin, ang kawayan mas lalong nagsusumigaw na sinasabi niyang, hangin ka lang, kawayan ako, nakatanim ako sa biyaya ng Diyos. Bagyo ka lang, ako'y kawayan, kaya kong ma-overcome ka. Sa tagal ko na ako'y sinubok ng maraming beses pero hindi ako natinag, hindi ako nalungkot, nanatili akong may joy. Kaya ngayon, kahit may malakas na bagyo, anumang signal ka, kawayan ako, bagyo ka lang. Sabihin mo, kawayan ako, bagyo ka lang, problema ka lang, struggle ka lang, ako ay nakatanim sa biyaya at habag ng Diyos. Palakpakan mo si Lord. Come on. Kaya sabi nung kanta, ikaw sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukulit. malakas ang bagyo, salamat sa Diyos. Sa di ka matibay ang iyong pangako, likas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mahina pagkakataon, patunay na katapatan
nakatanim ka ng malalim kay Lord, sing this song. Ay bawat sandali sa habang buhay ay mananatili. Di mapapawi o ay pumugli, maging sa dilim ng gabi. Sandigan, sandigan ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Yes, Lord, hindi na namin mabilang ang faithfulness mo. Kataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan. May pinagdadaanan ka ngayon, sing this song. Nasugatan sa pagsubok na iyong pinahintulong. Salamat, Panginoon. Sa katutunan, sa katutunan sa aming dalangin, sa kalakasan sa iyong nanggagaling, sa pagtuturo at pag-ibig mo. Salamat, Panginoon. Sa dalamhati at sa... Come on, let this be the song of your heart today. Come on. Come on. Sa pagsubok na iyong pinahintulong. Salamat, Panginoon. Sa katutunan. Sa katutunan sa kalakasan. Yes, Lord. Nagdagaling sa pagtuturo at pag-ibig mo. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti. In the midst of the storm, ikaw ay tapat. In the midst of shakening in your life, give Him all the worship. At masasalamat, ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Masasalamat. Itaas mo ang iyong kamay sa Diyos at sabihin sa Kanya, ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang mabuti. At masasalamat. Ikaw ay mabuti. Iparinig mo sa Diyos. Iparinig mo kay Lord with all your heart. Ikaw ay
Again, for the last time, ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Habang ikaw ay nakapikit ngayon, nagpupuri at nagpapasalamat kay Lord sa gitna ng kabiguan, sa gitna ng dalamhati, ng kawalan, ng dilim, confusion. Habang nandyan ka sa ganyang sitwasyon ngayon, you don't understand what's happening. Kala mo nakaplano lahat, inayos mo na, pero still, may hindi pumasok sa plano mo, sa gusto mo. Kapatid, you just have to trust. You just have to be joyful in your situation. Give thanks so that you'll see the blessings that are in front of you. Huwag mong hangarin ang liwanag kung hindi pa panahon. Kasi sabi ng Diyos, if there's morning in the evening, sa panibagong araw, there is rejoicing. Appreciate your season. Celebrate small wins in your life. Be joyful in the small things. Kung paano kang naligtas mula umpisa, hinango ka ng Diyos sa buhay na masama at malayo sa Kanya, nilapit ka through His Son, Jesus Christ. It is already an eternal source of joy. It's not on the things of this world. Ang joy na kay Jesus. Basta may Jesus ka sa puso, confident ka na hindi ka itataob ng bangka. Confident ka na kahit malakas ang hangin, signal number 5-4 ang bagyo, mananatili kang nakatayo. Lord, I pray for my brethren sa amin pong JA1 family na naririto ngayon, even those who are joining us in the online. Panginoon, ibalik niyo po yung joy na nawala sa kanilang puso. Nananakaw ng comparison, nanakaw po, Panginoon, ng patuloy na logic ng isip, paghingi ng explanation. Kaya Lord, ngayong oras na ito, amin lang pong inilalatag na lahat sa inyo. Be our God. Talk to God today. At sabihin mo sa Kanya na gusto mo uling maranasan yung tunay na joy na hindi base sa mga pangyayari sa buhay mo, kundi yung joy na kahit maraming kulang, kahit may nawala, kahit may pinagdadaanan, still, there is an everlasting joy. Hindi mo kailangang laging tumawa o laging maging masaya sa mukha. Sometimes joy is hidden in your heart. Confidence that God is preparing something greater than what you had before. Your ending will always be greater than your beginning. Your end will not end up in sorrow. There is always joy at the end of the tunnel. Salamat, Lord God. I declare an overwhelming, everlasting, eternal joy ang mamalagi sa puso ng bawat isa na hindi nananangan sa gamit, bagay, material o sitwasyon o tao sa paligid namin, kundi ito po ay nakaangkla, nakatanim ng malalim sa inyong presensya at sa pangako ninyo na hindi nyo kami iniiwan at binibitawan at pinababayaan man. Salamat, Lord God. Pagpalain niyo ang buhay ng bawat isa. Ang declaration ko, Lord,
Let every storm bring out the blessings. Let every problem bring out the purpose. Let every situation give us success at the end. Sapagkat sa kauli-hulihan, Panginoon, it is not about the things. It is about the joy of the Lord in our hearts. Salamat, Lord. Mawala man ang lahat, basta may Jesus kami, masayang-masaya na kami. Because our joy is on you. Anchored on you, our Lord. To God be all the glory. Tas natin ang ating kamay, sabihin natin, salamat, Lord, sa mga pagsubok, sa mga problema, sa pagtuturo, at pagtutuwid mo. Sabihin natin, Lord, ngayong araw na ito, tinanggap ko na ang tunay na kagalakan. Sa aking puso, aking isipan, I have the joy of the Lord in my heart. In Jesus' name. Ang lahat ng may saya at galak ay sumigaw ng Amen and Amen. God bless you all. You may be seated, please.